18 individuals claiming to be former Marines are facing a new complaint filed by former Senator Antonio Trillanes. The case involves allegations of a bribery scheme linked to investigations of the International Criminal Court. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isaiah? Yes, may pasado alas 11 ng umaga nang dumating dito sa Department of Justice si former Senator Antonio Trillanes IV para magsampa ng patong-patong na reklamo laban sa 18 ex-Marines dahil sa aligasyon na kabilang umano siya sa mga nakatanggap ng mali-malitang pera na nagkakahalaga ng $2 million. Ito ay para raw isuhol sa ilang personnel ng International Criminal Court. Ang lahat ng bintang ay pinasinungalingan ng dating senador. Anya, wala raw sapat na dahilan para suhulan pa niya ang ICC. Welta niya, mas kaya pa raw magbayad ng mga Duterte kumpara sa kanya. Pero aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC para sa pagkalap ng mga ebidensya laban kay Duterte. Idiniin rin ni Trillanes na ang mga aligasyon ay pawang desperate destruction tactics lang. Tila questionable rin daw ang timing ng paglabas ng 18 ex-Marines dahil ginawa nila ito bago ang anibersaryo ng EDSA sa panahon na dinidinig ang kaso didinggin ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kumbinsido na gagamitin lang ang mga aligasyon para malusot sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo. Paniwala ni Trillanes, bayaran ng kampo ni Duterte ang 18 dating sundalo. Kabilang rin sa mga nirereklamo ni Trillanes ang abogado ng 18 Marines na si Attorney Levito Baligod, former Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jay Sonsa, former NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at isang vlogger na si Cathy Binag. Kabilang sa kanyang mga isinampang reklamo ay ang cyber libel, perjury at incriminating an innocent person. May. Isaiah, kilala ba ni former Senator Trillanes itong mga Marines na ito considering na he is also a former soldier? Yes, May. According to the former senator, yung ilan daw dito sa mga sundalong ito ay kilala raw niya dahil nga nabanggit nga natin na dati siyang sundalo. Pero ayon kay Trillanes, darating daw ang panahon, darating ang takdang panahon na itong ilan sa mga 18 ex-Marines ay aamin na sila raw ay nabayaran, na sila raw ay ginamit lang ng kampo ng mga Duterte. May. May reaksyon ba ang ombudsman since si Remulla ay nasa DOJ din ngayon? Ano ang reaksyon niya tungkol dito sa filing ng complaints by former Senator Trillanes? Tama ka, May, nagkasabay nga kanina na dumating dito si Ombudsman Mrs. Crispin Remulla dahil may event din ng DOJ ngayon maging si Senator Antonio Trillanes para naman maghain ng kanyang reklamo. Ayon kay Ombudsman Remulla, nangako siya na magiging patas daw ang kanilang investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng 18 dating Marino o 18 ex-Marines. At ayon din kay Ombudsman Remulla, pinasinungalingan niya itong sinabi ni Trillanes na bayaran daw ng mga Duterte itong mga aligasyon ng 18 ex-Marines dahil ayon kay Remulla, posibleng may ibang grupo pa daw ang nasa likod ng nagbabayad dito para sa mga pagsasalita ng 18 ex-Marines. Pero naniniwala si Remulla na politika ang dahilan kaya nila ito ginawa. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat.